Ikain na lang natin ng Korean food ang pagiging malungkot natin. Hi guys, welcome back. So ayan na nga yung day na sad day dahil iwanan na nga namin ang Park Lake. At babiyahe na kami papuntang Panglao. Dahil nga kinabukasan, fa-fly na kami papuntang Manila. Dahil nga 3 hours away ang Anda to Panglao, umalis na kami today. Maaga din kasi ang flight namin kinabukasan. Para hindi kami mapagod, nagplano nga si Mr. na ngayon na lang kami umalis ng Anda para bumalik ng Tagbilaran. At parang Airbnb na nga rin yung inupahan namin. At ayan nga, we arrived na. So nag-check-in na kami. Ilalagay lang namin mga gamit namin, magpapahinga. At mamimili ng pasalubong. At ayan, dumating na kami sa Quest Villa. So itour ko kayo ng saglit. So ayan yung living room nila. And then ayan, papunta na tayo sa kusina. Maganda at spacious naman ang kwarto nila. 2 beds and 1 bath yan. Para rin siyang Airbnb kasi meron na siyang ref. Mga baso, pinggan ka magagamit. Meron din sila mga gamit panluto. And ayan yung bed na yan sa living room. Diyan matutulog ang ate ko. Yung kwarto sa taas, doon kami matutulog ni Mister. Pero dahil one night nga lang kami at 5 AM kami aalis kinabukasan, dito na lang kami nagstay. After nga namin magpahinga ng kaunti, pumunta na kami sa town. May mga pasalubong pa kaming kailangan bilhin. At gusto nga namin bumili ng pearls dun sa local badyaw na nagtitinda. Pumunta kami dito kung saan kami nakabili ng pearls nung unang week namin dito para sa pamangkin ko. Pero bago ang lahat, nag-stop muna kami dito kala ate kasi bumili kami ng peanut kisses nila. And after nga namin mamili, hinanap namin nga yung mga badyaw na nagtitinda kaso hindi nga namin makita. So ayan, nag-keep shopping na lang kami. Si Mr. nagtitingin ng mga pasalubong para sa kapatid niya. And wala nga rin siya napili dyan. Kasi nga yung hinahanap niya, yung same na nabili namin dun sa Kultura, yung mascara na nakakarve. And after nyan, umalis na rin kami at ang layo ng nilakad namin para lang hanapin yung mga badyaw kaso napagod na si Mr. at nagugutom na. So nag-stop na nga kami dito sa Korean restaurant na to. At yung natutulog na tuta, munti ka na matapakan ng asawa ko. Ay, Chan! Yung step. At super antok nga ng tuta na yun at pangalan ng tuta ay Kimchiya. So ayan na, nag-decide na kami ng orderin namin. And after nga namin maka-order, binigyan nila kami ng free appetizers. Ayan, parang may stir-fry kangkong sila, kimchi, macaroni, and pickled cucumber. So dahil ang ate ko mahilig sa sabaw, so umorder siya ng ramen. At syempre, hindi mawawala, umorder din kami ng sisig. And umorder nga rin kami nitong kimchi fried rice. Buti na lang isa lang ang in-order namin. Hindi naman nagsabi si ate na napakalaki ng serving. Buti na lang sabi ng ate ko, order na lang kami ng isa. And ayan, umorder si Mr. ng bulgogi and some kind of egg. And ayan na, dinner is served. Super disappointed kasi dahil wala ngang makitang badyaw so kinain na lang namin. And syempre nakakalungkot din kasi aalis na kami ng Bohol at pupunta ng Manila. Buti na lang nga nandito yan si Kimchiya nang aaliw ng puso namin. And after nyan, pauwi na rin kami. Pero luckily bago kami umuwi, nakita namin yung isang badyaw. So ayan na, may pearls na kaming nabili. So yun lang ang kwento ko for today. Ingat kayo dyan. Bye!